Simula ngayong araw alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Naibsan nga ba niya na ang traffic sa kalsada at pabor naman kaya dyan ang mga empleyado? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Simula ngayong araw alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Naibsan nga ba niya na ang traffic sa kalsada at pabor naman kaya dyan ang mga empleyado? Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. 5:20 pa lang ng umaga, umalis na ang Project Development Officer na si Noela Pelayo mula sa kanyang bahay sa North Caloocan papuntang Quezon City Hall. Simula kasi ngayong araw, 7 a.m. to 4 p.m. na ang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Mas pinaaga kumpara sa dating 8 a.m. to 5 p.m. para makabawas daw sa traffic. Para malaman kung epektibo yan, sinabayan namin sa pag-commute si Noela. Mula sa bahay, sumakay siya ng tricycle. Pag ganito nag-tricycle ka na mas late, nata-traffic ka ba? Minsan po kasi minsan palabas pa lang dito sa amin sa may subdivision na traffic na rin po, lalo pag may mga estudyante. Pero ngayon? Ngayon hindi siya ma-traffic. Kaya mas okay. Sumakay din si Noela ng bus. Siyempong walang masyadong pasahero kaya komportable siyang nakaupo. Maluwag din ang kalsada sa Fairview. Yun nga lang, madalas ang paghinto ng bus para punuin ang mga pasahero. Inabot din ng halos 1 oras ang biyahe niya sa bus. Sumakay din siya ng jeep pagkatapos. At eksaktong 6:41 a.m., nakarating siya sa Quezon City Hall. Ang buong biyahe, inabot ng 1 oras at 20 minuto. Kaunting diferensya kumpara sa 1 hour at 30 minutes hanggang 2 hours niyang biyahe noon. Pero para kay Noela, worth it pa rin naman daw dahil mas komportable ang biyahe at maaga rin siyang makakauwi. Feeling ko po mas okay po yung uwi ng 4 p.m. kasi mas konti po yung kasabay. Kasi dyan po sa sakayan po namin, hindi lang po City Hall yung sumasakay. So meron din pong mga other offices na dyan din po yung sakayan. So, kung wala po kami masyadong kasabay, feeling ko mas okay po, mas makakasakay ako agad ng 4 p.m. Bukod sa kanya, approved din daw ito sa mga may transaksyon sa City Hall. As early as 7 o'clock, ang ganda yun eh. Kasi sa panahon ngayon, ang init eh. Kasi yung 8, ang bilis 9, mainit na. Kahit naman in-adjust yung pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila, seserbisyohan pa rin lahat ng kliyente at mananatiling bukas ang mga frontline offices kabilang yung may mga transaksyon sa pagbibigay ng tulong at permit hanggang alas 5 ng hapon. Giit ng Metro Manila Council, pansamantala lang daw ito hanggang masanay ang publiko at ang skeletal workforce sa piling departamento. Lampas 5 p.m. pa rin naman ang operasyon ng mga mahalagang serbisyo tulad ng City Disaster Risk Reduction Management at Traffic Enforcers. Sa taya ng MMC, nasa 112,000 LGU employees ang makikinabang sa pinaagang schedule. Hindi naman po yan lahat traversing EDSA. So yung kanya-kanyang mga lugar natin, mga kalye natin, ay hindi ngayon sasabay yung more than 100,000 employees. We are reducing the volume of vehicles pag rush hour. But again, hindi naman ibig sabihin magiging rush hour ngayon yung 1 hour earlier. No? Nagbawas lang tayo ng mga sasakyan dun sa mismong traditional rush hours. Pero ang Valenzuela LGU, susubukan daw muna ito sa piling government offices. Di naman daw kasi nakakaapekto sa traffic ang mga empleyado nila dahil halos lahat sa kanila nakatira malapit sa City Hall. Ine-engganyo naman ng Metro Manila Council ang mga national offices at agencies sa Metro Manila na subukan din ang pinaagang working hours. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today.
Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!